Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga ganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, nais ko munang i-share sa inyo itong ganap ng Dabarkads natin kahapon, araw ng Valentine's Day. So, syempre, unang-una si Atasha Mulak nakatanggap na po ng bouquet of flowers mula po yan sa kanyang ama na si Aga Mulak. And plinax niya po ito sa kanyang Instagram story kahapon. Sabi niya nga dito, Forever Valentine, Aga Mulak, thank you for the flowers. And syempre, ang mga SQ natin nakatanggap din po ng flowers. And syempre, ang ibang Dabarkads din natin, talaga namang bumuhos ang mga flowers, chocolates, mga stuffed toys mula po sa kanilang mga mahal sa buhay. Way kasi ito para maipakita po natin yung true meaning of love na tinatawag. Samantalang congratulations naman dito kay Maine Mendoza, na kung saan ay rumampa po dito sa Thailand para po yan sa The White Lotus. So, pinagkaguluhan po si Maine Mendoza doon mga kadabarkads, and ang daming nagpa-picture sa kanya. So, nakakatuwa lang dahil talaga namang itong mga dabarkads natin, mapaiba't ibang bansa, kilala po at patuloy na nakikilala. Yan po ang tatak ng Itbulaga. Samantalang si Ma'am Pauline Luna Soto naman ay nasa Vietnam ngayon. Kahapon po siya umalis for Luna Lim Nuptial. So, hindi po ata kasama si Bossing Vic Soto. Hindi ko lang sure ha, pero pag wala si Bossing Vic mamaya dyan sa Itbulaga, for sure kasama siya. Kasi sa picture na binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto, ang kasama niya lang ay si Baby Mochi. Kaya di natin masabi kung kasama ang buong pamilya. Samantalang sa mga kumakalaban po sa mga Soto and syempre sa ibang mga Dabarkads, eto na po ang katapusan ninyo. Dahil itong si Tito Soto ay talagang ipupush itong pagtanggal sa mga content po na fake news. Sabi nga dito sa isang article, masama ang epekto. Tito Soto wants to declare fake news content illegal. So, idideklara na po ni Tito Soto na illegal ang paggawa ng fake news kasi masama daw ang epekto nito. Kaya sa oras na maupo po si Tito Soto, tapos yung mga fake news na kinakalat laban sa mga Soto, yan po ang katapasan ninyo. Meron na kayong kalalagyan ngayon. Sabi kasi dito, former Senate President Vicente Soto III will push for a measure that would declare illegal fake news and fake content. I will push for a measure declaring illegal fake news and fake content. Kailangang pag-aralan natin kung paano natin magagawa yan sapagkat meron pang international impact yan, pero masama yung nagiging epekto sa atin, lalo pati sa mga kabataan. Yan po ang sinabi ni Tito Soto in a press conference in Iloilo City on Thursday, hours before the scheduled proclamation rally. So, good news po ito dahil kahit papaano ay mababawasan, maaalis, matatanggal ang mga mapanira po na content na nakakaapekto syempre sa ating bansa. Sabi pa dito, Soto said he would also push for the right-sizing of the government, noting that roughly 65% of the 6.3 trillion national budget goes to the personnel services. Sabi po ni Tito Sen, kailangang i-streamline natin, i-right-size natin yan. The former Senate President said he would also seek the passage of a measure that would merge the Dangerous Drugs Board and the Philippine Drug Enforcement Agency into a single entity to be called the Presidential Drug Enforcement Authority to ensure that the correct way of addressing the problem of illegal drugs and drug abuse is implemented. Sabi pa niya, those are two different animals. Illegal drug is different from drug abuse, and that has been the problem of the other administration. In this next 4 years, hopefully, by incorporating both agencies
illegal drugs can be addressed by prosecution and enforcement, and drug abuse can be addressed by prevention and rehabilitation. So, ilan lamang yan sa sinabi po nitong si Tito Sen sa kanyang mga binabalak pag siya po ay naupo na sa pwesto dito po sa Senado. So, talagang gusto niya po ay mapaayos ang ating bansa. Samantalang Pepsi Paloma movie naman tayo mga Kadaber Kads. Ano ba ang update dyan? Kasi meron tayong nakita na balita na imposible na daw po na maipalabas pa itong pelikula na Direk Daryl Yap dito po sa ating bansa. Sabi kasi dito sa post, Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap hindi maipapalabas sa Pilipinas dahil nakausap po nila si former MTRCB board member dito po sa Chika Chika Showbiz updates. And syempre, tinalakay po doon yung mga pelikula na dapat bigyan ng X, hindi dapat ipalabas sa sinihan, at kung paano po nila ginagawa yung voting na yan. And sinabi nga doon na meron silang 30 member at hindi lamang po isa ang nagdedesisyon dito. Parang majority will kung ano yung nakakaraming boto, yun po ang masusunod. Halimbawa, isa lang yung bumoto po ng X. Majority pa rin po ang masusunod doon mga Kadaber Kads. So, tama po yung sinabi ni MTRCB Chairwoman Lala Soto na hindi lamang siya ang boboto doon. Hindi ba? Pero sa case kasi nitong Pepsi Paloma movie, hindi na daw siya boboto para po maalis, 'di ba? Yung mga agam-agam ng mga netizen na kaya ganto dahil si MTRCB Chairwoman Lala Soto ay anak ni Tito Sen, pamangkin ni Bossing Vic Soto. So, hindi na lamang siya boboto. And natalakay nga dyan mga Kadaber Kads na hindi na maipapalabas sa sinihan dito sa ating bansa. Kasi nga po mga Kadaber Kads, pag may mga nude raw na mga ginagawa doon sa movie, bibigyan na po nila yan ng X. Kaya hindi po talaga basta-basta mag-rating or mag-review ng mga pelikula na pinapasa po nila sa MTRCB. Talagang pinagbobotohan yan, tapos sinusuri po ng matindi para syempre magkaroon ng review na naangkop doon sa pelikula or sa nilalaman po ng pelikula. Kaya naman, base po sa tinalakay ng former MTRCB board member, possible na hindi maipalabas nga etong pelikula ni Daryl Yap dito sa ating bansa. So, pagka ganun po ang nangyari, di pupunta na siya doon sa second choice niya. Ibenta po ito sa mga streaming platforms or ibenta sa labas ng bansa. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.